Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, pinalakas ng Estados Unidos ang pangako nito sa mga kaalyadong bansa. Ngayon, ang mga bagong sundalo ng US ay dumating sa Pilipinas na minarkahan ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan at pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kalmadong araw sa Maynila ay nagambala sa pagdating ng isang malaking barko ng US. Dala ang mga bagong tropa na handang sumuporta sa kanilang mga katapat na Pilipino at lumaban sa mga Chinese. Ang mga bagong dating na sundalo ay mabilis na isinama ng Philippine Army upang mabriefing sa kanilang gagawin. Ang mga bagong Amerikanong sundalo na ito ay idinagdag ni Pangulong Joe Biden sa Pilipinas upang mas dumami ang mga tropa na tumulong sa malaking salungatan at posibleng pag-atake ng China sa Pilipinas ngayong taon. Binibigyang diin ng mga analyst ang estratehikong kahalagahan ng Pilipinas sa rehiyon. Ang pinahusay na presensya ng mga puwersa ng US ay nakikita bilang isang pagpigil sa mga potensyal na agresor at isang katiyakan sa kapayapaan sa Pilipinas. Ang pagdating ng mga bagong tropang US, ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe ng pagkakaisa at paghahanda sa malaking digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Habang ang mga bagong sundalong Amerikano ay naninirahan sa kanilang mga tungkulin sa Pilipinas, ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala ng nagtatagal na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga sundalong ito ay handa silang harapin ang anumang hamon na ibibigay ng China sa kanila. Lalo na ngayon na mas tumindi pa ang mga pinagagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea na umabot na sa pisikalan. Ipinakita lang ni President Joe Biden ang kanyang tungkulin sa Pilipinas na hindi lamang ito puro salita at ito ay higit pa sa pakikipagsosyong militar. Ito ay isang patunay ng pagkakaibigan at mga pinagsasaluhang pagpapahalaga na nagbubuklod sa Estados Unidos at Pilipinas. Sa kabilang banda, sa loob ng maraming taon, ang mga tensyon sa South China Sea ay mas kumulo pa na may mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo na nagbabanta ng isang malaking digmaan ngayong taong 2024. At ang Pilipinas ay inalipusta ng China sa mahabang panahon at ngayon ay nagpaplano ang China na gumagawa ng matapang at agresibong hakbang laban sa Pilipinas upang tuluyan nitong makuha ang mga teritoryong nasasakupan ng ating bansa. Ang South China Sea ay isang kritikal na rehiyon para sa internasyonal na kalakalan at diskarte sa militar. Ang mga pang-aangkin sa teritoryo ay palaging flashpoint sa buong mundo at ang mga kamakailang pag-atake na ginawa ng China sa Pilipinas ay nagtulak sa bansang maharlika na palakasin ang mga militar nito upang harapin ang malaking digmaan na gagawin ng China sa ating bansa. Ang mga babala ng China ay mas tumindi pa, na tumaas din ang presensya ng militar ng China sa mga pinagtatalunang isla at madalas na rin ang panliligalig sa mga sasakyang pangingisda ng mga Pilipino at pagtaas ng diplomatikong labanan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngayong taong kasalukuyan, mas lalo pang sinira ang kapayapaan sa West Philippine Sea dahil sa kabi-kabilang banta ng China sa Pilipinas at ang mga panghaharas nito sa mga Philippine Coast Guard na nagbabantay at nagpapatrolya sa gitna ng karagatan. Ngayon ay nagpaplano ang mga puwersang Chino ng koordinadong pag-atake sa mga estratehikong punto sa buong Pilipinas na nagtatarget sa mga base militar at sentro ng komunikasyon at sa mga pangunahing infrastruktura ng bansa. Ang plano na ito ng China ay upang maputol ang mga linya at komunikasyon nito sa iba pang mga base militar sa Pilipinas para hindi sila mahihirapan na lusubin tayo. Isa sa mga dahilan kaya maraming mga Chinese dito sa ating bansa dahil ang karamihan sa kanila ay mga totoong spy ng China at dahil na rin sa pabalik-balik na paglalayag ng China warship sa Pilipinas upang malito ang gobyerno at militar sa totoong sentro ng kanilang mga pinaplano. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas bagamat na pag-iwanan ng panahon ay handa pa rin itong lumaban upang ipagtanggol ang ating bansa. Hindi basehan na porket kukunti lamang ang mga Filipinong sundalo sa Pilipinas ay matatalo na ng China ang ating bansa. Dahil marami pa ring bansa ang tutulong sa atin at nandyan pa rin ang mga kaalyado ng Pilipinas na handang lumaban at ipagtanggol tayo upang makamit natin ang tunay na kapayapaan sa mundong ito. Ayon sa kamakailang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon ay nakatayo tayo sa isang kritikal na yugto ng ating kasaysayan
Ipagtatanggol ng Pilipinas ang kanyang lupain, ang kanyang mga tao, at ang kanyang mga soberanya sa lahat ng bagay. Ang kalayaan at seguridad ng ating bansa ay hindi natatakot at natitinag sa mga pananakot ng mga Chinese. Pinapakita lang ng China na handa silang sakupin tayo at giyerahin upang makuha nila ang mga gusto nila sa ating bansa. Pero hindi natatakot ang Pilipinas sa mga banta na ito ng China. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, lalabanan natin ang China hanggang sa ating huling hininga at hindi tayo magpapaalipin sa kanila. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nasa mataas na alerto na nagsasagawa ng mahigpit na pagsasanay at pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan sa depensa. Mula sa mataong kalye ng Maynila hanggang sa tahimik na dalampasigan ng Palawan, ang mga sundalong Amerikano ay patuloy din ang pagpapatrolya nila sa mga karagatan na nasasakupan ng Pilipinas upang magmasid sa mga galaw ng Chinese Coast Guard. Ang estratehikong kahalagahan ng Pilipinas ay hindi maaaring maliitin ng China dahil lamang sa mga masasamang layunin nito, at ito ay nagsisilbing isang mahalagang gateway sa Pasipiko. At ang pangako nito sa pagtatanggol ay isang malinaw na mensahe sa mga potensyal na agresor na anumang pag-atake ng China ay sasagutin ng malakas at mapagpasyang tugon ng bansa. Malalim na umaalingaw-ngaw sa mga Pilipino ang damdamin ng pagkakaisa at determinasyon sa bagong hamon na ito. At hindi biro ang mga plano ng China sa Pilipinas, dahil ang mga Chinese ay seryoso sa kanilang mga hakbang kahit pa ito ay ikakasira sa imahe ng kanilang bansa. Habang naghahanda ang bansa para sa anumang posibleng mangyari, mahigpit na binabantayan ng NATO ang mga ginagawa ng China sa mga kalapit bansa nito. At kung hindi nito ititigil ang pagsira sa kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific, ay magiging impyerno ang lungsod ng Beijing. Ang mga kaalyado ng Pilipinas ay nagpahayag din ng kanilang suporta na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ayon sa pahayag ng mga kaalyadong bansa, naninindigan tayo sa karapatan ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito. Ang anumang pagkilos ng pagsalakay ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pangako ng Pilipinas sa pagtatanggol ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas ng militar, kundi isang patunay ng diwa ng mga mamamayan nito na matatag at nagkakaisa at hindi sumusuko sa anumang hamon sa buhay. Sa pag-unlad ng sitwasyon, isang bagay ang tiyak. Hindi matitinag ang Pilipinas sa China at sa pagtatanggol sa kalayaan at sa ating soberanya. Hanggang dito na lamang po mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.